course ng questioning ng mga ating jurors, yung mga senador, minsan nakakapagtanong sila ng mga issue na hindi na nauukol dun sa ebidensya na naipresenta, at meron din mga nare-raise na issues na minsan hindi na naaangkop mismo doon sa impeachment. So malaki talaga ang danger na maraming mai-question dito sa nasasakdal. Attorney Trixie, kung sakasakaling uupo itong si Chief Justice Corona, pwede ba niyang piliin lamang yung mga tanong na kanyang sasagutin? Ang mangyayari dyan is ang defense counsels niya ay magiging nakabantay, no? Na kada tanong ay dapat pertinent o naaangkop lang doon sa issues na ni-raise dito. At dapat maikukulang lang doon sa direct testimony niya. So kung ako ang defense counsel, ang kailangan dahan-dahan, maingat din yung pagtatanong, maikukulong lang dun sa particular issues, pero dapat on guard din sila dahil pag meron silang binuksan na issue, magiging subject for cross-examination yon. So for example, dali nila ang Basag Gidote into the issue, magkakaroon din ng opportunity ang prosecution magpresenta ng sarili nilang witnesses at mag-cross-examine ukol dun sa legalidad nung transaksyon na ito. Sa proseso lang, Attorney Trixie, sa Amerika, ang presiding officer lamang ang pwedeng magtanong. Yes. Kung magdesisyon ang depensang ipresenta si CJ, pwede po bang mag-adapt ng rule ang Senate Impeachment Court na gayahin nyo sa Amerika, presiding officer lamang pwedeng magtanong? Maaari, nasa discretion yan ng Senado. However, mariraise din ang issue na bakit ngayon din nila ginagawa at bakit para dito lang sa nasasakdal na igawa. Samantalang, nagpresenta din ng mga witnesses na matataas din ang position. So for example, naipresenta ang Secretary of Justice at hindi naman gumawa ng particular rule para maprotektahan siya. So in this case, pwede, technically pwede, pero it would not be advisable. Pwede po ba na written testimony ang kanyang ipadala o kaya ay video, kagaya ng ginagawa sa ibang bansa? Usually, nangyayari yung mga written interrogatories kapag hindi maaaring pumunta dahil sa distansya o kapansanan yung nasasakda o yung akusado, yung witness dito. Pero dito kasi akusado siya at nakapag-appear na siya during the time na in-arrange siya, then I don't think merong magiging chance na magsabi siya na hindi siya maaaring makapunta. Pero like I said, hindi siya subject to compulsory process dahil akusado siya. You cannot compel him to be a witness or a witness against himself. So, hindi aabot sa point na magkakaroon nga ng written interrogatories kung ayaw niyang tumistigo. Pero ang tanong dyan, Attorney Trixie, dahil mukhang ang nabanggit ni Senate President Enrile na mukhang hindi pa siya masaya sa kalidad ng mga witnesses. Kasi you have here a situation na mismo si CJ ang dapat magpaliwanag versus itong mga alternative na mga testigo, ano po? Is there a possibility na meron silang maiproduce na testigo na sasapat dun sa hinahanap nilang kalidad ng testimonya? Well, like we say, anything is possible. Pero ang tanong is, ano yung magiging satisfactory sa ating mga mahistrado? So, kung ang mga mahistrado nakuha na nila sa isip nila at desidido na sila na ang gusto lamang nila marinig ay ang akusado, then in the same way na hindi natin mapilit yung nasasakdal, hindi rin natin sila mapilit in wanting to at least satisfy their curiosity, marinig man lang nila magsalita ang akusado in his defense. So, standoff yan. Pero kung yes, Cathy. Attorney Trixie, dun sa issue ng SALN, no? Ako kasi personally, ang hinahanap ko, kasi ang SALN parang balance sheet yan, no? May mga figures na dapat mag-sum up. Ang hinahanap ko personally, yung mabalanse yung mga figures. Is there a way para mai-explain ito ng depensa na masasatisfy yung taong bayan? Kasi nakita na natin din itong SALN lumabas na sa napakaraming pahayagan. So, ganito yan. So, on the prosecution side, ganyan ang sinasabi nila. Ang SALN, simple na balance sheet yan. Money in, money out, utang, hindi utang, assets. Ang sinasabi ng depensa is, it's not that simple. Pero may explanation kami for every entry and non-entry. So, ang sinasabi dito ng depensa is, may explain namin lahat. At kung yung explanation na yun ay colorable enough para hindi napapasok sa impeachable offense yung pag-omit or
yung pagka-mali na isulat. Pag titignan din natin yung batas dun sa Code of Conduct of Public Officers, ang requirement dun sa SALN, makikita mo dun sa Section 10 na yon, ay kapag hindi ni-report o kapag hindi sumunod yung public officer dun sa mga patakaran na nailagay dun sa batas, ang correctable procedure na ito ay doon sa House or Senate committees na naaangkop doon sa pag-review ng mga SALN. So in this case, walang opportunity, walang ganun na nangyari, ginawang impeachable offense ang mistakes dito sa SALN, magiging issue na ngayon, ang threshold issue dito is this an impeachable offense in the face of the fact na merong very specific law na naaangkop dito that does not provide for criminal penalty. Talagang yung dalawang katanungan pa rin, what is an babalik impeachable tayo doon. offense at yung quantum of evidence or kalidad ng ebidensya. Pero itong merong development sa araw na ito, Attorney Trixie, Cathy, itong motion to inhibit, final po ng depensa, laban po kay Senator Judge Edgardo Angara. Mukhang ang pinupunto nila dito yung relasyon niya sa kanyang anak. Siyempre, nakasama sa communications group ng prosecution at saka yung ilan sa mga properties. Bakit ito mahalaga? Or bakit why would the defense bother to raise this issue? Para sa kanila kasi important na dito yung numbers game natin when it comes to the voting. So ang kailangan dito ng depensa at least 8, ang kailangan ng prosecution is at least 16. So every vote counts. Pag ni-raise ng defense ang issue ng impropriety, let's say, ng one of the judges, pwede natin baguhin yung magiging base amount ng votes, kung magiging 8 pa rin ba, 9, o mababawasan magiging 7. Na-establish na ba yun, Attorney Trixie? Hindi pa. In fact, yung sa unang statement ng IBP, meron kaming ilang threshold questions. Aside from quantum of evidence, the other was, what is the base number? Ano ang magiging basehan para dun sa 2/3 vote? Yung present ba or yung total number? Correct. Kasi remember, kulang na tayo ng isang senador dahil naging presidente si Pinoy. So, 23 ang natitirang senador. Tapos dun sa 23 na yon, ilan ang parating present? So, kung hindi na magiging issue yung absenteeism, magiging issue na ngayon ang sino ang pwedeng mag-vote or hindi. But this has already been decided. Nung nag-attempt na i-inhibit si Senator Drilon, ang sinabi dito ni Senate President Enrile is that hindi renewable ang jury pool natin. Pagka na-inhibit ang isa, hindi siya mare-replace kasi elected officers itong mga ito. At malaking bagay yun. So hindi maaaring i-inhibit regardless pa nga of how reasonable the grounds for inhibition are kasi hindi siya mapapalitan eh. So there's no way to replenish our jury pool. Napakaganda ng discussion natin with Attorney Trixie Angeles of IBP. Very, very deep yung ating mga napunto at the close of this discussion na ating pong na-identify. It's still a numbers game. Pangalawa, yung ating quantum of evidence at saka syempre whether this offense is really will amount to an impeachable offense. Maraming salamat sa iyo, Attorney Trixie Angeles, tagapagsalita po ng Integrated Bar of the Philippines. Samantala, tumungo naman tayo kay Zarina Lusuegro na nasa labas pa rin ng Senado. Zarina? Matapos nga ang mahigit isang buwan na pahinga, ito nga nagsimula na nga ang pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment case laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. At sa pagpapatuloy ng paglalahad ng depensa ay nakapaglabas sila ng 5 testigo ngayong araw, ngunit 2 sa mga ito ay hindi pinayagan ng Senado na tumatayong impeachment court. Samantala, usap-usapin ngayon sa loob ng Senado ay yung pagpasa ng depensa ng motion to inhibit directly to Senator Ed Angara. Ayon sa prosecution, nagtataka sila kung bakit ngayon lamang nagpasa ng motion itong depensa gayong malayo na ang nararating ng impeachment trial. Pero ayon sa depensa, ngayon lamang naging malinaw sa kanila ang mga grounds kung bakit kailangan nilang magpasa ng motion to inhibit kay Senator Ed Angara. At isa nga sa mga dahilan nito ay anak ni Senator Ed Angara ang isa sa mga spokesperson ng prosecution team na si Representative Sonny Angara. Ngunit ayon sa mga prosecution, hindi ito isang batayan para magpasa ng motion to inhibit. At yan muna ang pinakahuling balita o yan ang huling balita dito sa labas ng Senado. Back to studio with Cathy and Mark. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Samantala, balikan po natin ang mga mahalagang pangyayari ngayong araw, May 7, Day 35 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ngayong pagpapatuloy po ng impeachment trial ay ibinalik ng depensa ang isa sa kanilang mga witnesses. Ang pagpapatuloy po ng testimonya ni dating Manila Mayor Lito Atienza, siya po ay kinross-examine
prosekusyon. Sa pagsimula po ng trial sa hapong ito, nagsalita agad si Senator Santiago at hinayag yung kanyang posisyon dun sa kapangyarihan ng korte na limitahan yung ebidensya para po talagang matapos bago po mag-adjourn itong Congress na ito. Nabanggit din po ni Senator Santiago ang kanyang posisyon hinggil dun sa legalidad ng transaksyon between the City of Manila and the Basa Guedote family. Nagkaroon ng cross-examination, nagkaroon ng redirect at recross. Na-establish ang ilan sa mga mahalagang facts tungkol dito nga sa pag-i-issue ng cheque kay Mrs. Corona, in trust for Basa Guedote Enterprises, na binili nga ng City of Manila itong lupa na pag-aari ng korporasyon na ito. At nagpresenta pa ng marami pang ng 4 pang ibang testigo ang depensa, pero nag-stipulate na lamang ang prosekusyon. Sa tingin po nila, hindi po ito nakakasama sa kanilang kaso, at sa tingin din po ng korte ay hindi po kailangan itong personal testimony nitong mga witness na ito, kaya bumilis ang trial sa araw na ito. Short but sweet nga, Mark, itong day 35 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, at inaasahan na kaunting araw na lang ang guguguli ng depensa sa pagpipresenta ng kanilang mga witnesses. Sinasabi nga ni dating Justice Cuevas kanina na may mga 6 na lang na nalalabi na witnesses sa kanilang listahan. At nabanggit po ni Congressman Erin Tanyada kung sakasakaling magpresenta sila ng rebuttal evidence, 4 trial dates na lamang po. So we're seeing the last few days of this historic impeachment trial of the Chief Justice. Magbabalik po kami bukas, live pa rin mula dito sa Senado upang ihatid sa inyo ang makasaysayang trial ni Chief Justice Renato Corona, day 36 po bukas. Muli ako po si Cathy San Gabriel. At ako po si Mark Castrodes. Ito po ang Paglilitis. Dito po kayo tumutok. Buong buo namin hahatid ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona.